Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Yan, happy Sunday po sa inyong lahat. So ngayon ay yung fun run ng ating mga kapatid dyan sa Muñoz at papunta nga yung mga kapatid natin dito sa Gimbayan para po ito sa Bubong ng Tayabo. Yan. Ngayon po ay September 24 at ang ating pag-aaralan ay tungkol kay Esteban. Tayo po ay manalangin. Panginoon, amin pong patuloy kayong sinasamba ngayong umaga na ito. Pinasasalamatan na na kami po inyong ginising. Amin pong dalangin, O Diyos, ang aming pag-aaral dito sa Gawa, chapter 6, verse 8. Inyo po namang igawad sa amin ang karunungan at pakabanalin niyo po nawa kami sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa 6 verse 8 ng Gawa, si Esteban, na puspos ng biyaya at kapangyarihan, ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. So si Esteban, ito isa sa mga alagad ng ating pong Panginoon, ay gumawa ng mga kababalaghan upang malaman ng mga tao ang katotohanan, makilala ng mga tao ang ating Panginoong Diyos. Sabi po dito sa ating devotional, kinote niya yung chapter 6 verses 9 to 10 ng Gawa. Sabi dito, napaka-aktibo si Esteban sa gawain ng Diyos at matapang na ipinahayag ang kanyang pananampalataya. Ngunit tumayo ang ilan mula sa sinagoga na tinatawag na mga Pinalaya at mga Sireneo at ng mga Alejandrino at mga taga-Cilicia, taga-Asia at nakipagtalo kay Esteban. Ngunit hindi sila makasalungat sa karunungan at sa espiritu na sa pamamagitan nito ay nagsasalita siya. So sa panahon na yun mga kapatid, yung pong pakikipagtalo o yung pakikipagdebate noon ay talagang nandiyan na rin. Pero dito, kung ikaw ay nasa Panginoon at ang salita ng Panginoong Diyos ay hawak-hawak mo, dito ay hindi sila makakapanalo sa karunungan, sa wisdom na meron ka kapag ka sa salita ng Panginoong Diyos ka nakabatay. O hindi mananalo yung mga argumento ng mga tao o yung mga iba na hindi sa Biblia. So hindi sila mananalo doon. At proven yun sa panahon ni Esteban. Sabi dito, ang mga estudyanteng ito na mga dakilang rabay na nakaramdam na sa publikong diskusyon ay magtatamo sila ng buong tagumpay laban kay Esteban dahil sa inaakalang kanyang kawalang malay. Yan. Ngunit hindi lamang siya nagsalita sa kanya sa kapangyarihan ng banal na espiritu, sa halip ay napakaliwanag nito sa napakalaking bilang ng mga tao na siya ay mag-aaral din ng mga propesiya at natuto sa lahat ng mga bagay ng kautusan. So dito po mga kapatid, sa binasa natin sa devotional, yung kanyang mga kalaban, yung kanyang mga kausap o yung kanyang mga kadebate, minamaliit siya na ang akala na si Esteban ay walang alam sa Biblia. Ngunit siya pala ay marunong sa banal na kasulatan. Hindi lamang basta alam ni Esteban yung pong kautusan o yung pong tungkol sa Biblia, kundi kanya rin pong ginanap kung ano yung sinasabi sa Biblia. O hindi lamang siya hearers, kundi doers din. Yan po mga kapatid ko, napakaganda. Bakit? Para matandaan po natin ang mga katotohanan sa Biblia, dapat number 1 tayong tagaganap nito. Kasi kung hindi tayo tagaganap nito at tayo ay hearers lang, hindi ho natin matatandaan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. So napakahalaga na sa ating buhay, ginaganap din natin yung sinasabi sa Biblia. Na sa ganoon, natatandaan natin ito at hindi natin ito madaling makalimutan. Di ba? Kapag pinapractice natin ng isang teorya, natatandaan natin ito, di ba mga kapatid? So sabi dito, napuno ng mapait na pagkagalit ang mga saserdote at mga pinuno na nakasaksi ng mga kahangahangang pagpapakita ng kapangyarihan sa paglilingkod ni Esteban. So dito nagalit ang siyempre, wala ka namang ibang aasahan sa mga saserdote na ito, mga Pharisees na ito, mga Hudyo na ito, kundi galit. Bakit? Naapakan yung kanilang pride.
natalo sila ng isnaakala nilang mahina, walang alam sa Biblia. Oh. Pero talo sila. Wala silang, hindi sila makasingit. Dito po mga kapatid, si Esteban kasi ang last na missionary para sa mga Hudyo. And after nun, kailangan talagang sila'y sumunod. Pero kung hindi, ay wala na. Ibibigay na sa mga hintil o sa lahat ng mga tao. Isasama na lahat ng mga tao na magiging bayan ng ating Panginoong Diyos. O sabi dito, sa halip na magpakumbaba sa bigat ng patunay na ipinakita niya, nagsikap silang patahimikin ang kanyang tinig sa pamamagitan ng pagpapatay sa kanya. So yan ang nakakalungkot dyan. Ano? Dahil hindi nila kaya na siya ay talunin sa diskusyon, ipapapatay na lamang. So ito ang mapait na karanasan ni Esteban. Pinapatay siya sa pamamagitan ng paghagis ng bato. So sabi dito, sa ilang pagkakataon, kanilang kanilang sinuhulan ang mga otoridad na Romano na huwag makontento at hayaan na ang mga Hudyo na ilagay sa kanilang mga kamay ang batas at imbestigahan, hatulan at patayin ang mga preso ayon sa kanilang pambansang tradisyon. So dito po mga kapatid, sa galit nitong mga Hudyo na ito, ang grabe, no? Hindi na nila ipinakailam sa mga Romano yung kaso ni Esteban. Sila na yung gumawa. Ibig sabihin kasi sa Roman Empire, ang pagbitay kasi pagpako sa krus eh. Dapat ipapako sa krus, katulad kay Jesus Christ. Yun kasi yung pagbitay ng Roman Empire eh. Grabe, torture din yung Roman Empire eh. Pero yung mga Hudyo, mas torture pa. Bakit? Babatuhin hanggang sa mamatay. Grabe yun, no? Ay talagang nilagay ng mga Hudyo sa kanilang kamay yung batas. At guess what, mga kapatid? Isa doon si Apostol Pablo. Grabe, isa doon si Apostol Pablo sa nag-utos na ipapatay si Esteban. Talaga nakakapangilabot ito. Ang mga kalaban ni Esteban, pero Saulo pa rin siya, Saulo pa lang siya noon, hindi pa Apostol Pablo. Ibig sabihin, hindi pa siya nako-convert noon, di ba? Hindi pa nako-convert sa Apostol Pablo noon. Ang mga kalaban ni Esteban ay hindi nagdudang magagawa nila ang gayon na walang panganib sa kanilang mga sarili. Determinado silang ipagsapalaran ang kahihinatnan sa lahat ng pangyayari. At kanilang sinunggaban si Esteban at dinala siya sa konselyo ng Sanhedrin para sa paglilitis. So ibig sabihin, hindi na nila dinala doon sa Roman Empire na litisin. Hindi katulad kay Jesus Christ ay iniharap kay Pilato. Pero ito hindi. Sa konseho lang ng Sanhedrin at doon ay kanila pong tinatulan si Esteban na mamatay sa pamamagitan ng bato. Grabe. Habang si Esteban ay harapang tumayo sa mga hukom na sumagot sa krimen ng pamumusong. Ayan, grabe, no? Ito rin yung kaso ng ating Panginoong Jesus, pamumusong, di ba? Sabi ni Jesus Christ, ako at ang Ama ay isa. So dito si Esteban ay namumusong din. May hindi sila manalo eh. Sa discussion kay Esteban, grabe. Esteban, napakatalino. Siyempre, siya ay guided ng banal na espiritu. Yun. Sabi dito, ang banal na kaningningan ay makikita sa kanyang mukha. Nakita, sabi dito sa verse 15, nakita ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin na nakatitig sa kanya na ang kanyang mukha ay katulad ng mukha ng isang anghel. So ito'y recorded sa Spirit of Prophecy dito sa tatanggap tayo ng kapangyarihan na nakita ng sa Sanhedrin na yung pong mukha ni Esteban ay parang nabalutan ng mukha ng anghel. Ibig sabihin, napakaliwanag. Sabi po dito, yaong nag-aangat kay Moises ay makikita sa mukha ng bilanggo, kapareho ng banal na liwanag na suminag sa mukha ng propeta ng unang panahon. Kapareho ng liwanag. Ibig sabihin, di ba si Moses galing sa bundok? Kapareho ng liwanag yung lumiliwanag sa mukha ni Esteban. Ang Shekinah ay isang panoorin kailanman na hindi na nila masasaksihan sa templo na iniwan na ang kalwalatian nito magpakailanman.
Yun po mga kapatid, no? Hindi sila naniwala kahit pa lumiwanag yung mukha ni Esteban, no? Yun na yun, pinakamatindi na yun eh. Nagduda pa rin sila. Kung ako'y maniniwala na ako, yung nababasa ko na liwanag sa mukha ni Moises, lumiwanag din sa mukha ni Esteban. Hindi sila naniwala. Sabi dito, maraming nakakita ng nagliliwanag na mukha ni Esteban ay natakot at nagtakip ng kanilang mukha. Ngunit hindi na bago ang katigasan ng kawalang paniniwala at pagdududa. So yan ang nakalagay sa Spirit of Prophecy, katulad na binanggit na natin sa pahina 294 to 296. So dito po mga kapatid, ibig sabihin, kahit na pabagsakan mo ng yelo yung buong mundo, yung sanlibutan natin, mga kapatid, hindi pa rin maniniwala ang mga tao. Kahit na may mga miracle pakigilin mo yung pagputok ng bulkan, hindi pa rin maniniwala yung mga tao. Kahit magliwanag yung mga mukha natin, hindi pa rin maniniwala yung mga tao na si Jesus ay darating. Na si Jesus ang ating Panginoong Diyos. Talagang dapat manampalataya sa ating Panginoon. Kasi nga, tignan mo nga ito si Esteban, no? Nagliwanag na yung mukha niya, katulad ng liwanag na kay Moises. Pero hindi pa rin sila naniwala, hindi pa rin sila nanampalataya, nagduda pa rin sila. So yan yung mga tao sa panahon na yun. Talagang matitigas sa mga ulo. Kaya nga, sa panahon na yun, mga kapatid, AD 34, kung hindi ako nagkakamali, pinapatay si Esteban sa pamamagitan ng pagbitay ng mga Hudyo. Hindi na Roman Empire na ipako sa krus, kundi ng mga Hudyo. Paano yun? Babatuhin hanggang sa mamatay. Gaano kasakit yun? Yung isang bato, bukol ka lang, di ba? Marami. Boom, malalaki. Unti-unting namatay. Sa madaling sabi, unti-unting namatay si Esteban. Binato sa katawan, sa paa. Ang kanya lang naman ang salita ng Panginoong Diyos. Pero dito mga kapatid, grabe, no? Itong huling missionary na ito, talagang nanindigan sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya po tayo mga kapatid, kung anong katotohanan na meron tayo, katulad kay Esteban, ay ating pong panghawakan ito na matibay, at ibahagi sa lahat ng mga tao. Huwag tayong matakot. Si Esteban hindi natakot sa kamatayan na paparating sa kanya. Na gumawa siya ng kababalaga ng mga tanda sa mga tao. Hindi siya natakot mga kapatid. Bakit? Alam niya na mayroong pagkabuhay na maguli. Alam niya na darating si Jesus at bubuhayin siya. Yun ang sinasampalatayanan niya. Itong si Esteban ay namatay na martir para sa ating pong Panginoong Jesus. Talagang hindi po siya bumitaw sa katotohanan. Kaya po, ayon sa prophecy, AD 34, sakto doon sa 2,300 days na prophecy sa banal na kasulatan, si Esteban ay namatay, naputol na rin yung pong mga Hudyo sa ating Panginoong Diyos. At ibinigay na sa lahat ng mga tao yung pong authority na mangaral ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. So wala nang identity ngayon na Hudyo lang, ikaw yung may karapatang mangaral. Wala nang ganun mga kapatid, kundi lahat na ng mga tao. So salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Happy Sunday po sa inyo pong lahat. At kung kayo po may mga prayer request, i-type nyo lamang po dyan. Pasama po sa panalangin. Kami papunta ngayon sa Lupao Muñoz para po mag-fund run. So yun, God bless po mga kapatid. Ang inyo pong mga karagdagan, mga testimonies, mga pasasalamat ay amin pong babasahin yan. Pangunahan tayo ni Brother Melvin Vilasano. So, good morning po sa inyo pong lahat at hello po pala sa mga kapatid natin sa Arcillas. Maraming salamat po sa pag-invite niyo po sa akin dyan sa Arcillas Church. Hanggang sa muli mga kapatid at pagpalain tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Pakinggan muna natin ang awit papuri sa ating Panginoon bago si Brother Melvin manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami higit sa umaga na ito na kami ay pinagkalooban ninyo ng panibagong buhay at kalakasan, panibagong buhay, panibagong umaga, isang katutak na blessing sa umaga na ito. Nariyan ang aming buhay, ang sikat ng araw, magandang kapanahunan, sariwang ihip ng hangin. Ama, napakabiyaya po na pinibigay niyo sa amin, libre, at inyong kabutihan ay nag-uumapaw. Ngunit sa kabila nito, Ama, kami pa rin ay makasalanan at hindi karapat-dapat. Kaya kami po ay humihingi ng tawad po sa inyo sa aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala. At sa pagpapatuloy, nais namin na kagaya ni Esteban
naway maging malakas din ang aming pananampalataya. Palagi kami nakakonect po sa inyo. Maiisip namin na bawat pagdedesisyon namin gagawin ay maging kalugod-lugod po sa inyo, kagaya ni Esteban, upang sa ganun ano man ang mangyayari sa aming buhay at sa lupa ay bibigyan niyo pa rin kami ng panibagong buhay dyan kasama ninyo po sa langit na bayan. Maraming salamat po sa mga lesson sa bawat umaga na tunay na kapagpapatatag sa amin, sa aming pananampalataya at pagpapabukas na aming isipan para mas lalong humusay ang aming mga pagdedesisyon. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais po namin isama sa panalangin ang pasasalamat ni Sister Nympha dahil si Sister Shirley ay magaling na at siya ay nakakasama na sa simbahan. Patuloy nawang igawad sa kanyang kalakasan sa bawat araw at bigyan siya ng karunungan na pagkontrol sa kanyang mga activities, sa kanyang mga diet upang sa ganoon ang kanyang kalakasan, kalusugan ay patuloy na maging maayos, malusog at malayo sa anong masamang karamdaman. Nais din namin isama sa panalangin ng mga mag-i-exam ngayong umaga na ito. Kasama na dyan si Ma'am Berna at yung kanyang kaibigan na mayroon silang exam, licensure exam, at naway lahat ng kanilang mga pinag-aralan, review ay kanilang maunawaan, maalalang muli para sa kanilang exam ay ito ay kanilang masagot. At nagpapasalamat kami, makapasaman sila o hindi, salamat pa rin, patuloy silang magpupuri po sa inyo at sasamba at magtitiwala. Alam namin ay pagkakalob niyo po sa kanila ang kanilang pagpasa sa kanilang licensure exam sa tamang panahon na inyo pong igagawad sa kanila. Sa pagpapatuloy namin sinasama sa panalangin yung kapitbahay nila Ate Flor Erilla na si Ando Algas. Siya po ay nasa ICU. Siya po ay patuloy po ninyong samahan sa kanyang pagpagaling at bigyan siya ng mahusay na doktor at kayo din igawad ang kagalingan, kalakasan sa kanya at siya ay maging witness ng inyong kabutihan at pagmamahal. Kayo din ang kanyang mga pamilya ay bigyan sila ng kanilang mga pangailangan sa mga oras na ito. Sa pagpapatuloy ay nais pa rin namin isama sa panalangin ng mga may karamdaman, kasama na rin ang baby ni Sister Kisses na patuloy pa rin siyang nagagamot sa buong linggo na ito at siya ay naway bigyan ng kalakasan sa bawat araw upang sa ganun siya ay makapagpahinga sa mga pagbalik-balik sa ospital at matuluyan na maging malakas na bata at malusog malayo sa anumang karamdaman. At amin din sinasama sa panalangin si Sister Gigi Concepcion, si Brother Henry Arenas, si Brother Gregorio Santin, si Tatay Pentong, kasama na rin si Kuya Mike Pablo, kaya din si yung pamangkin ni Sister Nympha Rivera, kaya din ilan sa member ng family ni Sister Rose Chris Encarnado, kasama na rin po si Ating Sipilia Bourbon at si Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Rebecca Francisco, kaya din si Jennifer Pascua, Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si RFC, kasama na rin Sister Nena, kasama na rin si Tia Aning, Tia Aurora, Sister Corazon Mina, si Ate Sally Sanchez, kasama na rin namin sa panalangin at naway patuloy na may gawad ang kalakasan at kagalingan sa kanya sa bawat araw. At Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque sa kanilang mga fast recovery. Mga pangalan na ito ay amin po sinasama sa panalangin. Sila ay igawad ang kalakasan sa bawat araw at patuloy namin pinagtitiwala ang aming kalusugan po sa inyo. At sa huli aming sinasama na rin ang kapatiran na dating nagtiwala po sa inyo, na nagkulang ng pagtitiwala sa at natangay ng mga pagsubok sa kanilang buhay, ng kahirapan, ng mga sakit at kung ano pa mga dumurog sa kanilang puso na sila ay lumayo po sa inyo. Alam namin ang Holy Spirit na dyan patuloy na umakay sa kanila. Nawa po kanilang mga puso ay maging lumambot at patuloy na bumalik sa puso sa inyo, pagtitiwala, paglilingkod, makasama namin muli sa paghahanda sa nalalapit ninyong pagdating. At sa pagpapatuloy na is namin sama mga kapatiran na nakikinig ngayon, pagpalawi nawa ang aming buong maghapon, ang aming kalusugan, ang aming hanap buhay ay inyo pong pagpalaing upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba at lalong higit ang aming pag-iisip, pananalita at mga gawa. Kayo nawa ang manguna sa amin na may manatili kami na connect po sa inyo
pang sa ganun ang aming mga iisipin, sasabihin at gagawin ay maging karapat dapat po sa inyo. Patawad po Ama kung kami man ay makasalanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.